Nagbigay naman ng maagang pamasko si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Bukod sa material na pamasko, pag-asa ang ipinaabot ng Pangulo sa ating mga kababayang nakaranas na matinding pagsubok. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. 16 na taong gulang ang batang ito na itatago natin sa pangalang Princess. Sa murang edad niya, naranasan niya ng gumamit ng iligal na droga. Noong nakaraang taon nang siya ay maaresto, may problema po ako dahil sa family ko, kaya po ako na-involved sa drugs. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at ang kanyang ina ay nag-asawa naman ng iba. Pero sa bagong asawa pala ng kanyang nanay, matitikman ang malagim na parte ng kanyang buhay. Palagi raw siyang hinihipuan at sinasabihan ng masakit na salita. Sinusumbatan po ako ng kinakasama po ni Mama. Tapos po sabi niya po sa akin na hindi daw po kami mabubuhay kung wala siya at di rin po makakapag-aral. Kaya po naisipan ko pong magrebelde nun. Isa siya sa mga batang binisita ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binisita ng Pangulo ang Marilac Hills at the Haven National Center for Women sa Muntinlupa. Ang mga ito ay tirahan ng mga batang babae na nakaranas ng pang-abuso at ng ilan naman ay nagkaroon ng pagkakasala sa batas sa kanilang murang edad. Senador pa ako at sibilyan pa ako, pupunta ako rito. At dahil pagpunta ko rito, lagi ako napapangiti. Nagbigay ng mga pamaskong regalo para kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan na nararanasan ng mga bata. Pagdating ko rito ngayong araw, talagang naramdaman ko na ang Pasko. At nakikita ko sa mukha ninyo Alam niyo. Pagdating pa lang ng Pangulo ay naghandog ng sayaw at kanta ang mga bata. Ang Marilac Hills ay naitayo sa panahon ng ama ng Pangulo na si former President Ferdinand Marcos Sr. At ito ay proyekto ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Natutuwa kami kasi siyempre pag ang presidente ay may pagtingin sa mga sa mga mahihirap, lalo yung mga naaapi na mga kabataan natin, mga abandoned children. Ibig sabihin, mabuti siyang tao, di po ba? Simula 2017 nang magsimulang bumisita ang Pangulo sa lugar. Taon-taon, maliban noong pandemya, ay nagbibigay siya ng regalo sa mga bata. Sa kanyang mensahe, paalala ng Pangulo na tuloy ang Pasko sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Ano naman, kahit na tinamaan tayo ng ng bagyo, kahit na nasunugan ng mga iba't ibang lugar, kahit papano, tiyakin natin, tayong lahat, kaming lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga maliliit, itong mga bata, ay dapat ang mga bata kahit papano makaramdam ng Pasko. Hindi matitinag ng kahit anong unos ang Paskong Pinoy at wala nang tatalo pa sa Pasko ng Pinas. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.